Another day, another J. Fern's wife story. Kahapon ng umaga may naririnig akong nasiyap dito sa may pugad. At nung sinilip ko ay may nakita akong nakasilip na sisiw. Chiki chiki. Bago pa lang siguro itong nagpipisaan dahil parang medyo basa pa yung sisiw na nakita ko. Binantayan ko na itong inahin para hindi siya guluhin ng ibang manok. At nung bandang tanghali na, ayan, malakas na ang sisiw na bagong pisa. At mukhang madami ng pisa. Madami ng sisiw ang nadungaw. Nakakatuwa itong aming mga broodhen. Mabuti na lang marunong silang lumimlim ng kanilang mga itlog. Mas maganda kasi ang sisiw kapag hen hatched compare sa napisa sa incubator. Malalakas at mabibilog ang mga sisiw kapag hen hatched. Ang bilis magpisaan ng mga itlog nitong inahin namin. Dahil nung bandang tanghali ay halos magpisaan na lahat. Palibhasa bagong pisa ang kanyang mga sisiw, matapang ang inahin na to. Kada lalapit yung inahin na nangingitlog sa tabi niya ay nagagalit ang inahin. Kaya iyan, nalingat lang ako saglit, bumaba na pala itong inahin at hinabol yung inahin na nangingitlog sa tabi niya. 7 na ang nakita kong napisang sisiw nung bumaba itong inahin. Tatanggalin ko sana ang mga cracked eggs, kaso biglang bumalik yung inahin sa pugad niya. At eto naman yung isang manok na nangingitlog malapit sa kanya. At kaninang umaga nga ay ibinaba na namin ang kanyang mga sisiw. Sobrang tapang ng inahin na to, nangungurit na at namamalo pa. Kaya nung bumaba ulit siya sa pugad niya ay kinuha na namin ang mga sisiw niya. Kaso biglang bumalik ang inahin at namamalo. Tinakpan namin yung pugad niya para hindi siya makabalik. Kaya ang ginawa niya dun sa kabilang pugad siya umakyat. At para hindi siya makaalis doon, yung kabilang pugad naman ang tinakpan namin. Kaya ayan, nakuha na namin ang kanyang mga sisiw. At habang kinukuha namin ang kanyang mga sisiw, talagang sumisilip siya doon sa gilid. Kaya yun, nagulat ako. Yung 3 itlog niyang hindi napisa ay kinuha na lang namin at nilagay sa incubator. Iwawalay na agad namin ang mga sisiw niya sa kanya para mabilis siyang mangitlog. Mahirap ding isama sa kanya ang mga sisiw niya kapag ganyang matapang ang inahin. Mahirap yang patukain. Nakakatuwa ang mga sisiw niya. Ayan, masisigla at mabibilog ang katawan. Tamang-tama kasi yung init nung napipisa ang mga itlog nila kaya ganyan sila kalulusog. Mamarkingan ko muna ito bago isama doon sa mga napisa sa incubator. Hinuli na ni J. Fern yung inahin at bukas ay papaliguan niya at pupurgahin. Ipapriming na agad yan para mabilis siyang mangitlog. At nung naka-scratch pen na ang inahin ay nagsimula na akong maglagay ng marking sa mga sisiw. Kaya naglalagay kami ng marking para alam namin kung ano ang bloodline ng manok. 8 sisiw lahat ang ibinaba namin ngayon. Hindi pa nga ako tapos mag-marking ay tuwang-tuwa si J. Fern dahil nasilip niya yung inahin na nalimlim dito sa tangkal ay meron na ring sisiw. Mababa ang ginawa naming pugad dyan kaya pag nagkarami na ng pisang sisiw ay malamang malaglag sa pugad. Nilagay na rin namin sa folding yung 8 sisiw at yan nakakatuwa, natuka na agad sila. Ibinaba na rin namin yung sisiw ng inahin na nalimlim sa tangkal. Nalalaglag kasi ang mga sisiw sa pugad dahil mababaw lang ito. Mahirap nang iwanan ang mga sisiw sa pugad magdamag dahil baka mamaya ay malaglag pa sila. Sayang lang ang mga sisiw. 6 na sisiw lang lahat ang nakuha ni J. Fern dahil medyo basa pa yung ibang sisiw. Ayan, namarkingan ko na. Isasama namin dito para hindi sila lamigin. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!